Lolo, totoo po ba na ikaw ang ayaw magpa-vlog kay Erica? Di ba mahal kayo ni Erica? Ni Ekay, Lolo? Bakit ganun? Ayan mga kalingap, mga kamamshi, welcome back to my YouTube channel, Teresa Bisaya pero Bicolana. Ang inyong tenderang Bicolana. Ayan, magre-reaction tayo ngayon. Pero bago yan, syempre thank you sa ating ama ng kalingap. Ay, thank you Lord. Ayan, huwag natin kalimutan na magpasalamat lagi sa itaas. At syempre thank you rin sa ating ama ng kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Rab. Ayan, thank you sa kanilang buhay na napakarami nilang tinutulungan. Pero sa ngayon is magre-reaction tayo dito sa Lolo ni Erica. Lolo ni Erica nagsalita na. So, kumakalat na viral ngayon kay Erica, 'di ba? Kung napanood niyo yung ibang mga reactors, ni-reaction na sila. Ito, 'di ba? Ito 'yung mga nagkalat na picture. Ayan, tapos meron pa tayong nakuhang video na isa rin sa mga ka-reactors natin. Ito pakinggan natin. Tapos magbibigay tayo ng reaction. Pagpasensyahan nyo na lang kasi puputol-putulin natin itong sounds kasi mahirap na ma-CPR or ma-copyright. So, marami po kaming nagmamahal sa inyo. Thank you, Lolo. Salamat. Ayan, parang merong isang vlogger or isang content creator na pumunta kina tatay. Nakatingin si tatay sa camera. Parang live. Tapos nabasa yata nung may-ari ng vlog na may mga nangungumusta. Marami pa raw sila nagmamahal sa kanya. Kaya ayan, natuwa si tatay, nagpasalamat siya. Kala ko wala na nagmamahal sa amin, marami pa pala. Kasi kayo po ang tutulong tao. Totoong tao. Sabi, si tatay daw yung totoong tao. Bakit may ano ba, may hindi ba totoo? Totoong tao. Mama, kayo daw ang totoong tao. Ikaw na papa, totoong tao. Ayan, bago pala tayo mag-continue kung bakit ko to i-share. Kasi meron ako dito napakinggan na parang pinabulaanan ni tatay na siya yung tumanggi sa pagbablog ni Kalingap Rab kay Erica. Ito, continue tayo. Tanong lang po kayo kay Father. Naka-live nga sila. Hindi ko lang kasi talaga alam kung sino yung naka-live. Kaya hindi to talaga yung full video. Bali sa isang reactors ko na lang din nakuha. Marami pang tao dyan. Oo, madami ka na po kung nanonood sa inyo. Maraming nanonood daw. Madami, sabihin nila, madami na nagmamahal kay Papa. Ayan, sabi parang may bubulong sa likod na marami daw tao. Marami daw nagmamahal pa kay tatay o lolo ni Erica. Kasi daw, totoong tao si Papa. Sabihin mo yan, dinadali ka niya. Hindi ako, May bumubulong sa likod na sabihin mo dyan, dinadali ka ni nung Josie. Kung yun yung pagkakaintindi ko. sabihin mo dyan kay Junior. Paggitid mo yung pangkat, dinadali ka sa Kay Josephine. Josephine, dinadali daw siya ni Josephine. Josephine Alin. Ano? Dulo. Sabi niya po, Pinangungunahan ka niya. pasikatin, magpasikat. Ano? Gusto mo daw pa magpasikat? Ano ba? May nag-comment na gusto daw magpasikat ni tatay. Kasi siguro ilang content creator na ngayon lumapit kay tatay para i-vlog or i-video. Anong pasikat ang gusto ko? Palaban ng tatay. Sabi ni Josie. Hindi ako magpapasikat, yung totoo lang sa akin. Sabi ni Josie, anong klase kayong kamag-anak? Gusto niyo talaga ipahiya si Erica. Ayan, ito pa pala yung isang issue. May nag-comment na anong klase kayong kamag-anak, gusto niyo ipahiya si Erica. Pero ito yung sagot ni tatay. Ba't ipahiya? Sila nagpapahiya sa lulo nila. Ayan, bakit ko ipapahiya? Sila yung nagpapahiya sa lolo nila. Ayan, dito naman sa part na to, napansin ko, o siguro sa palagay ko, merong hindi pagkakaintindihan yung maglolo. Na sa tingin ko is yung pakikipagrelasyon ni Erica sa kapwa niya babae. Siguro hindi sang-ayon dun yung lolo, tapos baka may tampuhan. Kaya ayan, 'di ba, sabi nga ni lolo, bakit ko sila ipapahiya? Ako yung pinapahiya nila. 'Di ba? Ang kadalasan talaga yung matatanda, ingat na ingat sa mga ganyang kahihiyan kasi para sa kanila is kahihiyan talaga. Kaya ito yung sa tingin ko,
kung bakit sila nakapagsalita ng ganyan, kung bakit nakapagsalita si tatay ng ganyan. Siguro yun nga, may tampuhan yung maglolo, tapos hindi sang-ayon si lolo sa ginagawa ni Erica. Lolo, totoo po ba na ikaw ang ayaw magpa-vlog kay Erica? Yun, ito talaga yung pinakano, di ba? Unang-una pa lang talaga nung i-announce ni Kalinga Prab na hindi na nila i-vlog si Erica dahil umayaw na. Di ba? Ang tanong dito, lolo, ikaw po ba talaga ang nagpahinto sa pag-vlog kay Erica? Ito, magugulat kayo sa sagot ni tatay. Wala akong alam dyan. Ang sabi ko sa kanila ay ganito. I-vlog nila na halimbawa sa isang linggo, 3, 2. Wag lang yung araw-araw at mag-iiswi lang nga si Erica. O, di ba? Kung napapanood niyo yung dating vlog ni Erica, dito nagulat na nga ako eh. Ang sabi ni tatay, i-vlog lang ng 2 o 3 beses sa isang linggo. Di ba? Sa pagkakaalam ko, para mga isang beses nga lang eh. Minsan nga lang magdalawa siguro, pero kadalasan talaga is isang beses lang kapag Sabado. Ibig ba sabihin noon, higit sa 2 o 3 beses i-vlog ni Kalinga Prab si Erica sa loob ng isang linggo? Hindi ko tinanggihan na ayaw ko magpa-vlog. Yun ang pinag-usapan namin ni Rob sa ni Ido dito. Bakit di na nag-vlog pa? Di ba? Yung sinasabi ni tatay, parang ang labas nito. Sino yung sinungaling? Pinapalabas ba niyang nagsinungaling si Kalinga Prab? Kasi kung napanood niyo yung announce ni Kalinga Prab, ang sabi ni Kalinga Prab, pinatawag siya nila tatay, nila lolo at lola, na nagulat nga sila bakit sila pinatawag. Nung pinatawag pa nga sila, wala si Erica. Tapos, ang sabi naman ni tatay ngayon, hindi niya nabanggit na pinatawag niya o pinatawag nila. Ang sabi lang niya, ang napag-usapan daw nila is yung 2 to 3 times a week lang dapat i-vlog si Erica dahil nga daw nag-aaral. Ang gulo ni tatay, no? Siguro hindi nanood si tatay ng nung live ni Kalinga Prab. Hindi niya siguro nalaman na nasabi doon ni Kalinga Prab na sila yung nagpatawag kina Kalinga Prab at ang gusto is stop na yung pagbablog. Ayun siguro na awang ko sa kanila, hindi ko alam. Nagka-alayos naman kami nun. Ikaw daw ang nagsabi na ay wag na mag-vlog si Erica. Pa? Wala akong sinabing gayon. O, diba? Doon pa lang sa puntong yun, kahit balikan nyo yung vlog ni Kalinga Prab, sinabi doon ni Kalinga Prab na sila lolo at lola yung nagpatawag sa kanila para sabihin nga na hihinto na. Naku tatay, wag niyong gawing sinungaling si Kalinga Prab. At sa tingin ko rin, siguro kaya lumabas na ngayon sila lolo, si lolo lang naman, 'di ba? Kung totoo nga yung balita noon na may wakwak na pumasok sa kanila, tapos baka ngayon baka wala nang nagbibigay sa kanila. Hindi ako sure ha, kung sakali lang naman, kung sakaling totoo nga yung kaya sila nagpahinto dahil may sumulot na sa kanila na nagsusustento, baka ngayon wala na, di ba? Ganun lang yun. Pwede ring nagkakalabuan na sila maglolo dahil wala na nga sa kanilang sumusuporta, tapos si Erica pumapatol pa sa kapwa babae, hindi na sila nagkakaintindihan. Yun lang, kung babasehan ko lang yung tsorya noon na may pumasok nga sa kanilang ibang wakwak. Pero kung hindi naman totoo yun, o di mas okay, di ba? Kailang magtataka kasi talaga kung bakit andyan biglang lumabas sila para magpa-interview sa ibang tao, tapos sasabihin pa nila na wala silang sinabing ganon na magpahinto ng vlog. Ibig sabihin ba sila Kalinga Prab lang yung huminto at umayaw? Tatay, ingat-ingat sa pananalita. Pag nalaman to ni Kalinga Prab, ewan, siguro hindi na rin lang to papatulan ni Kalinga Prab. Kasi sa salita niya parang sinasabi niyang nagsinungaling sila Kalingap, di ba? Ito, tuloy natin. Sabi niya, Mismo nagsasabi si Erica, ayaw na daw siya at mapapagod na siya. Ayun. Pero at least, wala naman sinabi si tatay na gumawa lang ng storya sila Kalinga Prab. Wala naman siyang sinabing ganun. Okay naman. Parang ang lumabas dito is si Erica talaga ang umayaw. Pero
sa pagkakaalam ko rin, hindi na nakausap ni Kalinga Prab si Erica simula nung tumanggi o kinausap sila nila lolo at lola. Hindi na nakausap ni Kalinga Prab si Erica. Pero na lang kung si Erica yung nag-utos kina lolo na ipatawag at ipa-stop na yung pagbablog. Kasi ang sabi dito ni tatay, si Erica daw yung ayaw na at pagod na. Ako ang tutukoy lang ang umayaw na pag-vlog ay sabi ko nga basta sa isang simang tatlong beses lang. Bakit daw siya yung sinasabing ihinto na? Yung sabi lang daw niya is 3 times a week lang. Parang masobra nga yun tayo. Di ba mahal kayo ni Ekay, Lolo? Bakit ganun? Ayun, may nag-comment din. Bakit ay, di ba mahal kayo ni Ekay, Lolo? Bakit ganon? Kasi di ba pagpasok pa lang ni Ekay sa mundo ng kalingap, nakilala natin siya na makilolo. Di ba? Makilolo, makilola. Kasi sila yung nagpalaki kay Erica. Kaya nagulat yung mga citizen kung bakit nagkaganito. Kung bakit nagsasalita si tatay ng ganito. Yun. Di ba nakakagulat nga? At saka kung bakit nga, yun, siguro talaga hindi sila okay ngayong maglolo. Hindi okay yung relasyon nila ngayon dahil baka tutol nga talaga si tatay sa mga pinagagawa ni Erica. Awang ko sa kanila. Diba? Ang sagot lang ni tatay, ewan ko sa kanila. Sinong tinutukoy ni tatay sa kanila? Kasi, di ba mahal kayo ni Ekay, Lo? Bakit nagkaganito? Ang sagot ni tatay, ewan ko sa kanila. Ibig sabihin, hindi lang si Erica ang involved dito. Pwedeng yung ate niya na lagi niyang kasama o yung karelasyon niya ngayon. Kasi ewan ko sa kanila. Di ba? Parang meron silang nabasa na comment na lumagpas. Opo, mga tanong. Nakikita, kala ko ganyan lang. Malay ko ba ganyan? Parang hindi ini-expect ni tatay na may mga tanong. Akala niya ganito lang, magla-live lang siya. Nagulat siya at may mga tanong daw. Yan, may nagpapanood taga Hong Kong. Kamusta po si Erika, Lolo? Kamusta kayo dyan? Nandito, Sabi mo, mag-misisa na po kayo, ikaw na yung tanong natabunan. Huwag mo nang evaporate kasi matatabunan din yung bago. Evac mo na, slide na po ba? Slide mo na. Para may hinahanap pa silang tanong. Tama naman yung nagsalita. I-comment na lang uli. Nakasanglas pa si tatay, oh. Parang mo pa kung may tatanong pa. Nandiyan yung ano, nandiyan yung... Ayun, kung napansin nyo, yung boses lang yung kinukuha natin kasi hindi ko alam kung taga-kalingap to si Kapedongski kasi mahirap na, kaya yan, sounds lang yung kinuha natin. Maliwanag na hindi ikaw mismo ang umayaw. Ayun, para may nag-comment, maliwanag na hindi ikaw mismo ang umayaw. Ang tinutukoy nung nag-comment is si Lolo. Hindi rin natin alam kasi hindi nga naman talaga nakausap nila Kalinga Prab si Erica. Pero ang malinaw lang sa atin is sila Lolo at Lola ang umayaw kasi nga sila yung nagpatawag kay Kalinga Prab. Pero na lang kung inutusan ni Erica ang Lolo at Lola niya na sila yung umayaw kasi nahiya siya. Maliwanag na hindi ikaw mismo ang umayaw, Lolo. oo. Gawa-gawa lang nila yun. Oh, sinong nila? Sinong nila? Kasi ang nagsalita ng ganyan is si Kalinga Prab lang. Ibig sabihin ba, ang tinutukoy ni tatay, gawa-gawa lang nila Kalinga Prab? 'Di ba? Kaya hindi nag-isip si tatay ng sasagot. Dahil ang linaw naman na sila yung umayaw. Nila yun. Sinisira ako. Baka ang tinutukoy dito ni tatay is si Erica. Pero kung babasehan kasi sa sinabi niya, ang lumalabas is si Kalinga Prab. Pero dahil okay naman sila ni Kalinga Prab, okay naman yung relasyon nila nung magkahiwalay sila, pwedeng ang tinutukoy dito ni tatay is si Erica. Kasi nga hindi sila okay ngayon. Tara rin kami.
Para may mga bumubulong-bulong sa likod eh. Ayun na, sinasagot naman ni Papa lang. Sinasagot lang naman ni Papa yung tanong ba. Maliwanag na hindi ikaw mismo ang umayaw, Lolo. Maliwanag po yun. Yun no, para may bumubulong-bulong kay tatay, tapos tumitingin si tatay. Ayan, diba? Ayan, hanggang dyan lang natin i-share kasi yan lang yung nakuha nating video. Ayan, siguro ito na yung sasabihin ko yung pinaka kong reaksyon kung bakit nagkaganito. Bakit biglang lumabas si tatay para magpa-interview. Tapos, yun nga, medyo hindi okay. Ayan, sa tingin ko, yung maglolo, hindi sila okay ngayon. Tapos, hindi sang-ayon si tatay sa ginagawa ni Erica na ganito. Diba? Tapos yun nga, bakit bigla silang lumabas ngayon? Siguro noon kung tama nga yung kung tama yung haka-haka noon na may pumasok sa kanilang wakwak o ibang sumusuporta, doon may rekta sa kanila, baka ngayon is wala na. Kaya lumabas nila sila tatay. 'Di ba? Hindi natin sure, wala tayong kasiguraduhan doon na kung may nagsusuporta pa sa kanila, di mas okay. Pero kung sa simula pa lang na wala naman talaga pumasok na wakwak, o wala naman talaga pumasok na nagsusuporta, tapos hanggang ngayon wala pa rin naman, o di mas okay, hindi lang sila nagkakaintindihan. Pero sana, kung hindi man sila nagkakaintindihan na maglolo, hindi nila pinaabot sa social media, di ba? Hindi na sila sana nag-post na mga ganyan. Nalaman patuloy, di ba? Nagkaroon patuloy sila ng basher na okay na sana noon dahil maraming bumilib sa kanila na umayaw sila dahil ang iniisip daw nila is yung edukasyon ni Erica. Pero parang mas sa tingin natin ngayon is hindi naging maganda yung kalagayan o sitwasyon nila ngayon, di ba? Hindi na sila napabahayan, tapos yung scholar ni Erica na wala pa, tapos naging ganyan pa sila maglolo, di ba? Kakalungkot. Kaya mas okay sana kung hindi si Erica nawala sa Kalingap, nagaguide sila ng mga kuya-kuya nila, di ba? Baka mas maganda yung relasyon nila. Pero ganun pa man, wala tayong magagawa. At saka doon sa ganito, ito, kay Erica, no comment tayo dyan, di ba? Mas pinili niya yan eh, di ba? Pero yun nga, sa tingin ko, hindi sang-ayon dyan si Lolo. Hindi siya payag, kaya naigagalit siya sa apo niya. Tapos yung, dahil yun, kahit ano talagang pagmamahal ng, di ba, mahal na mahal ni Eka yung mga lolo-lola niya, pero pinasok niya to, yan, nabulagan, yun yung nangyari. Kaya yung mga kalingap, sa kayo, anong komento nyo sa pagbigla ang labas nila tatay sa social media, pati si Erica, anong komento nyo? Sa akin is yun lang naman, pero yun lang, mga katulad natin lahat is haka-haka lang, wala tayong patotoo. Kaya ayan, thank you for watching, God bless you all, and Jesus loves you.